Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay araw ng Lunes. Simula naman po, mga kapatid, ang ating pong pagpasok sa mga trabaho, pagpasok sa eskwela. Amen. Pag-ahanda sa mga kailangan at dapat gawin. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Nawa kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. At kumusta po kayong lahat, mga kapatid? Pagbati po sa lahat ng ating pong mga FB Live viewers. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Good morning, Sister Flor Delin. Talagtag. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging po kay Sister Christy Disoyo. Thank you so much for watching. And Sister Angelita Ligoro. Thank you so much for watching from Atimunan, Quezon. Pagpalain kayo ng Panginoon. And to Sister Eileen Zabala, thank you so much for watching, kapatid, from Makati, Manila. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise the Lord. And Brother Andy Orozco, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Tayo po ay magpatuloy lamang sa paglilingkod sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay malapit na ang kanyang muling pagbabalik. Magpakatatag lamang po tayo, mga kapatid, sapagkat ang Panginoon ay totoo sa kanyang pangako. Ano man ang ating pong kalagayan, ano man ang ating pong maging sitwasyon sa buhay, huwag nating kakalimutan na may Diyos na totoong nagmamalasakit sa atin. Amen. Praise the Lord. Good morning, Ninang Ofi. Praise the Lord. Dyan po sa Zone 3, pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise the Lord. At good morning, Sister Lita Sultan. Thank you so much for watching. Pagpalain din po kayo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Good morning, Sister Angelita Saniel Sagon. Thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. At salamat sa Diyos. Amen. Sister Angelita Saniel Sagon, thank you so much for watching from Real, Quezon. Amen. Salamat sa Panginoon. At ngayong November 29 and 30 po ay ang aming pong venue ng District AMD Conference dyan po sa Calawag, Quezon. Amen. Kaya ngayong November 29 and 30, nandyan po kami sa Calawag, Quezon. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon para idaos ang gawain ng mga tatay sa buong Quezon, Bicol District. Praise the Lord. Amen. At by this time, mga kapatid, nawa kayo ay mapagpala ng Panginoon, mga kapatid, sa atin pong paglilingkod, mga kapatid. Huwag tayong magsawa sa paglilingkod sa Panginoon dahil tapat ang pangako ng Panginoon sa atin at totoo. Amen. And by this time, pwede nyo po akong tawagan o di kayo text sa CP number 0993 054 3601 0993-054-3601. Yan po, mga kapatid, ang ating pong contact number na bago. Amen. Praise God. At kung kayo ay may mga kakilala na taga-Matnog, pwede nyo po akong tawagan o di kayo text para sila ay atin pong mapuntahan at mabisita at may pangaral sa kanila ang katotohanan. Praise God. By this time, tayo ay manalangin bago tayo magsimula sa atin pong pagtatalakay ng salita ng ating Panginoon.
Let us pray mga kapatid. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po sa magandang umaga na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po Panginoon na kami po ay iyong ginising sa umagang ito. Malusog, mapayapa, at maayos ang kalagayan. Maraming salamat Panginoon sa iyong mga biyaya at pagpapala. Maraming salamat Panginoon sa provisyon at proteksyon na patuloy mong iginagawad sa bawat isa. Lord, saan man po kami dako naroon, ang aming pong mga FB viewers, saan man po silang lugar naroon ngayon, Lord, hipuin mo po ang kanilang mga puso. Katagpuin mo po ang kanilang mga pangangailangan espiritual. Patuloy pong bigyan ng lakas, amen, ang mga kapatiran na nakakaranas ng panghihina. Lord, we pray for spiritual strength, encouragement sa pamagitan ng iyong banal na salita na amin pong pag-aaralan sa umagang ito. Purihin ka aming Panginoong Hesus, sinasamba ka namin, tinataas namin ang iyong banal na pangalan, luwalhatiin ka Panginoong Hesukristo, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po ang aming samot dalangin. Magbigay ka po ng kagalingan sa may mga karamdaman at bigyan mo po o Diyos ng kapayapaan ang nakakaranas ng mga kagulumihanan. Hallelujah. Magpala ka po sa mga nakakaranas ng kagipitan, kawalan. In Jesus' mighty name we pray, Lord. Hallelujah. Sinasamba ka namin. Samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng banal na salita. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Good morning, Sister Pebles, Sister Beth Angeles. Thank you so much for watching. And Sister Laura Gumban. Amen. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Amen. Mga kapatid, tayo ay magbasa ng banal na salita ng ating pong Panginoon. Kung kayo po ay may mga Biblia, sabayan niyo po ako sa pagbabasa natin ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, dito po sa Colossians chapter 2. Amen. Praise God. Colossians chapter 2. Verse 4, mga kapatid, ganito po ang atin pong mababasa. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit. Sapagkat bagaman sa laman ako'y wala sa harap, gayon may nasa inyo ako sa Espiritu, na nagagalak at nakikita ko ang inyong ayos at ang katibayan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamagitan ng kanyang pilosopiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo, sapagat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Sa binasa natin mga kapatid, praise God, amen. Salamat sa Panginoon na tayo ay kanyang pinapaalahanan sa pamagitan ng sulat ng kanyang mga alagad, si Apostol Pablo, dito po sa Colosas, na kung saan si Apostol Pablo ay nagpapaalala sa atin, amen, praise God, tungkol sa mga aral na kaakit-akit, tungkol sa mga aral na hindi sinasamahan o sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Praise God. Kaya ang atin pong pag-aaralan ngayon
Amen. Praise God. Ay pinamagatang, stay where you are, that God has called you, mga kapatid. Manatili tayo sa lugar na kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Isang bagay ang dapat nating tandaan, na ang dyablo ay isang mandaraya. Ang dyablo ay isang sinungaling. Kailanman ang dyablo ay hindi magsisinungaling ng katotohanan at ng mabuti. Mga kapatid, bagamat may mga pananalita ang dyablo, mga kapatid, na sa tingin ng tao ay tama, pero sa dulo niyaon ay dulo ng kapahamakan. Kaya si Apostol Pablo ay nagpapaalala sa atin, amen, na huwag tayong padaya sa sinuman sa pamagitan ng kanilang pananalitang kaakit-akit. Ang isang mandaraya, mga kapatid, hindi siya gagamit ng mga salita na iyong mahahalata. Gagamit siya ng mga salita na matatamis. Pero may pandaraya, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, amen, praise God, huwag tayong padaya sa mga pananalitang kaakit-akit na tatangayin ka, amen, sa maling paniniwala, mga kapatid, sa pamagitan ng kanilang matatamis na pananalita. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, amen, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, in verse 6, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Amen. Kung paano natin tinanggap ang Panginoon, amen, magsilakad tayong ayon sa Kanya. Amen. So, ibig sabihin, praise God, sa isang mananampalataya, amen, malaking bagay na tayo ay lalakad sa kung ano ang kalooban ng Panginoon, sapagkat yun ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Kaya nga tayo tinawag na Kristiyano. Christian, from the root word Christ, mga kapatid. Amen. Christian, a follower of Jesus Christ, mga kapatid. Amen. Mga taong naniniwala sa mga turo ng ating Panginoong Kristo. Hindi tayo matatawag na totoong Kristiyano kung tayo ay hindi nakikitaan ng pagsunod sa kalooban ni Kristo. Kaya nga, mga kapatid, ang sabi doon ni Apostol Pedro na si Kristo man ay nagbata upang, kasi may mga Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon, personal nilang naranasan ng Panginoon, pero mas sinusunod nila ang opinyon ng mga tao. Kaya tuloy nahihirapan silang sumunod, nahihirapan silang manindigan, nahihirapan sila, mga kapatid, na mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon dahil sa mas pinaniniwalaan nila o mas pinakikinggan nila kung ano ang sinasabi o opinyon ng ibang tao kaysa sa karanasan nila sa Panginoon. Mga kapatid, kung ano ang karanasan natin sa Diyos, dapat yun ang atin pong tandaan at paniwalaan, mga kapatid. Kasi may mananampalataya na mas pinaniniwalaan nila yung opinyon ng mga tao na wala namang karanasan at knowledge tungkol sa salita ng Panginoon. Tayo na nakaranas at nakarinig personal ng pangaral ng salita ng Diyos, naunawaan natin ang katotohanan, naunawaan natin ang salita ng Panginoon. Kailangan, mga kapatid, huwag tayong makikinig sa opinyon ng mga taong nakapaligid sa atin. Kasi hindi matutuwa ang Panginoon sa atin dyan. Amen. Ngayon, praise God, ang number 1 point na dapat nating tandaan, stay where you are, that God has called you, mga kapatid. Ang dapat nating tandaan, number 1 point, huwag tayong, kumbaga, buksan natin ang ating mga tenga sa tinig ng Diyos at isara natin ang ating mga tenga sa opinyon ng mga tao. Yun ang dapat nating tandaan. Amen. Dahil sa mundong ito na kung saan tinawag tayo ng Panginoon, amen, maraming mga gawa ang dyablo para dayain ka.
Amen. Mag-i-inject ang mga alagad ni Satanas ng mga negatibong bagay sa iyo sa pamamagitan ng mga tao na walang pananampalataya at walang karanasan o knowledge about the Word of God. Amen. Kaya isara natin ang ating mga tenga sa opinion ng mga taong hindi mananampalataya at buksan natin ang ating tenga, ang ating puso, ang ating isip sa tinig ng Panginoon. Amen. Kaya sabi dito mga kapatid, huwag tayong padaya sa sino man sa mga pananalitang kaakit-akit. Kasi ginagamit ng diablo mga kapatid, although hindi man talaga yan magsasabi na sila ay ginagamit ng diablo, pero yung mga taong nasa paligid natin na kumukot siya, na dumadaya mga kapatid, sila yung mga tao na ginagamit ng kaaway para ikaw ay linlangin mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon dahil mayroong mga mananampalataya. In verse 5, sapagkat bagaman sa laman ako'y wala sa harap, gayon may nasa inyo ako sa Espiritu, na nagagalak at nakikita ko ang inyong ayos at ang katibayan ng inyong pananampalataya. So, number 1 point mga kapatid, isara natin ang ating mga tinga sa opinyon ng iba at buksan natin ang ating mga tinga sa tinig ng Panginoon. At number 2 mga kapatid, amen, ilagay natin sa ayos at sa katibayan ang ating mga pananampalataya. Ang sabi sa verse 5 mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, nakikita ko ang inyong ayos at ang katibayan ng inyong pananampalataya kay Kristo. So kailangan yung pananampalataya natin, ito ay nasa ayos mga kapatid. Kaya nga ang ginagawa ng diablo, ginugulo ang buhay mo. Ginugulo ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng mga problema, sa pamagitan ng pagsubok, sa pamagitan ng karamdaman, sa pamagitan ng ginagamit ng diablo ang kagipitan. Amen. Ang ginagamit din ng diablo ang karamdaman, ang problema para guluhin ang iyong pananampalataya. Kasi kapag ang ating pananampalataya ay nasa tamang ayos, mga kapatid, amen, at matibay, hindi tayo tawag dito, hindi kaya ng diablo na buwagin ang ating pananampalataya kapag ito ay nasa ayos, mga kapatid. At alam niyo po ba mga kapatid na nakakatulong mga kapatid yung atin pong karanasan sa Panginoon para may ayos yung ating pananampalataya at maging matibay, mailagay sa patibayan ng ating pananampalataya, mga kapatid. Amen. Kaya ilagay natin sa tamang ayos na sikapin natin na maging matibay. Amen. Ngayon, Pastor, paano magiging matibay yung aking pananampalataya sa Panginoon? Walang iba kundi yung karanasan natin. Amen. Yung karanasan natin sa paglilingkod sa Panginoon, na nung dati ikaw ay inuusig, dati ikaw ay dinadown, dati ikaw ay niwawalang bahala, niwawalang halaga, mga kapatid. At dahil sa mga problema na yan, dahil sa mga pagsubok na yan, bagamat ang diablo, ganito kasi yan mga kapatid, ginagamit ng diablo yung pagsubok, yung problema, yung karamdaman, kagipitan, para guluhin ka. Pero ang hindi alam ng diablo mga kapatid, na yung mga pagsubok na yan, mga problema na yan, mga kagipitan, amen, yan din po ay ginagamit ng Diyos sa iyo para maging matibay ang iyong pananampalataya sa Kanya at para ilagay ng Diyos sa tamang ayos ang iyong pananampalataya. Amen. Kaya, sa ano man ang ating maging kalagayan, amen, lagi natin ipagpasalamat sa Diyos. Negative man yan o hindi, sapagkat paraan ng Panginoon, amen, yung mga nangyari sa buhay natin para may ayos yung ating pananampalataya, maging matibay yung ating pananampalataya. Kasi hindi natin masasabi na ang bahay ay matibay kung hindi mo na yan daanan ng bagyo. Amen. Kaya yung buhay natin, maraming mga bagyo ng pagsubok, bagyo ng problema, kagipitan, kawalan, problema, mga kapatid. Pero diyan tayo nagiging matibay. Diyan tayo nagiging matatag.
mga kapatid. Amen. At diyan lumilitaw, mga kapatid, yung ating mga testimonies, yung mga karanasan natin sa Panginoon. Amen. Na bagamat sa una hindi mo nauunawaan, naiintindihan ang iyong kalagayan, but at the end of the day, mga kapatid, by God's grace, nakikita mo ang habag at ang biyaya ng Panginoon. Kaya pala ako nagkaroon ng karamdaman, kaya pala ako nagkaroon ng mabigat na pagsubok, mabigat na problema, dahil ito pala yung plano ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Roma, mga kapatid, all things work together for good to them that love God. Mga kapatid, amen. Kailangan ilagay natin sa ayos, amen, yung ating pananampalataya. Amen. Pastor, sino yung mga mayroong mga Kristiyano, mga kapatid, na wala sa ayos yung pananampalataya? Ano yung pastor? Ito yung mga Kristiyano na maligalig. Ayaw sawayin, ayaw turuan, ayaw ituwid. Maligalig yun eh. Kaya wala sa ayos yung pananampalataya. Pag sinaway dito ni pastor sa isang church, lilipat sa ibang church. Maligalig. Kaya wala sa ayos yung pananampalataya. Kaya kung saan ka tinawag ng Diyos, manatili ka lang dyan, magpasakop ka dyan sa pastor mo, sa ating pastor, pasakop ka dyan, magpaturo ka dyan, kahit minsan hindi mo na naiintindihan kung bakit ka pinagagalitan, bakit ka sinasaway, minsan hindi mo na naiintindihan kung bakit ganyan ang trato sa iyo. Pasakop lang tayo, manatili lang tayo, dahil dyan magiging maayos yung pananampalataya natin. Dyan magiging matibay yung ating pananampalataya. Amen. Praise God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya, number 1 point, mga kapatid, huwag tayong makinig sa mga sinasabi at opinyon ng mga tao. Huwag tayong makinig sa opinyon ng mga tawag dito, mga tao na wala sa pananampalataya. Kahit kamag-anak mo pa yan, kahit kaibigan mo pa yan, kahit malapit mo pang kamag-anak yan, hindi ko po sinasabi na kamuhian natin sila. Kundi bagkus, huwag natin silang pakinggan. Kahit kamag-anak mo pa yan, kahit close friend mo pa yan, mga kapatid, kapag yan ay nagsalita ng hindi kalooban ng Diyos, huwag mong pakinggan. Isara mo ang iyong tenga, isara mo ang iyong puso, at buksan mo ang iyong tenga sa tinig ng Panginoon, huwag sa tinig ng mga taong mandaraya at umaakit ng mga matatamis na pananalita. Number 2 point, mga kapatid, iklaro ko lang po, mga kapatid. Number 1, mga kapatid, huwag makinig sa mga pang-akit. Number 2 point natin pong tinatalakay ay ilagay natin sa ayos yung ating pananampalataya. Sa ayos at matibay ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga karanasan sa Panginoon. Kaya yung mga problema natin, pagsubok natin, huwag nating iwasan. Huwag nating questionin ang Diyos. Nasasabihin natin, Panginoon, bakit ganito pang nangyari? Panginoon, bakit pa pinahintulutan mo ito? Mga kapatid, Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good to them that love God. Kapag mahal ka ng Panginoon, lahat ng nangyayari sa iyo, kapag umiibig ka sa Diyos, lahat ng nangyayari sa iyo, yan ay may plano o may layunin ang Panginoon sa atin. Amen. At kapag nalagay na sa maayos at matibay ang ating pananampalataya, simulan natin na sumunod sa kalooban ng Panginoon. In verse 6, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Amen. Praise God. Praise God. Kailangan ang ating tularan kung paano maglingkod kaya ang Panginoong Jesus bumaba mula sa langit sa Kanyang trono, nagkatawang tao para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, at the same time, magbigay siya ng magandang halimbawa kung paano maglingkod at sumunod sa Diyos. Ngayon, nagbigay na siya ng magandang halimbawa. Mga kapatid, yun ang dapat nating lakaran, gayahin, sundan, mga kapatid. Praise God. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. In verse 7, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya
at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Amen. Praise God. Doon tayo, mga kapatid, yung ating pagsunod sa Panginoon, amen, praise God, kailangan ito ay nakikitaan ng magandang resulta. Kaya masdan nyo po yung mga Kristiyano na masunurin sa Diyos, mga kapatid, malalim yung kanilang ugat. Amen. At ang sabi ng verse 7, nangauugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya. Hindi lang malalim ang ugat, nakatayo pa, mga kapatid. Amen. Kaya tingnan po natin yung mga Kristiyano na masunurin sa Diyos. Kahit anong pagsubok ang pinagdaanan, kahit anong problema ang pinagdaanan, mga kapatid, ang dumating sa kanilang buhay, nananatili pa rin nakatayo at nagpapasalamat pa sa Panginoon. Amen. Kasi ang isang puno, mga kapatid, nakasalalay sa puno, mga kapatid, ang tibay ng puno ay hindi sa kung gaano karami ang kanyang sanga. Nakabase ang tibay ng puno, mga kapatid, depende sa kung gaano karami at kalalim ang kanyang ugat. Mga kapatid. Kaya nga, tingnan nyo po yung nara. Yung ugat ng nara talagang malalim at malawak. Maraming ugat. Kaya hindi basta-basta nabubuwal. Mga kapatid. Ganon tayo. Kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, sumusunod sa atin pong Panginoon, sa utos ng Panginoon, amen, lumalalim ang iyong ugat. Mga kapatid. Kasi ganito po kasi yan. Ang sabi ng Biblia, na kapag sumusunod ka sa Panginoon, uugat ka at tatayo at magiging matibay ang iyong pananampalataya. Mga kapatid, ganito yan. Pag masunurin ka sa Panginoon, kapag ang isang Kristiyano masunurin sa utos o sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid, ang sabi ng Biblia in Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good to them that love God. Ganito yan. Kapag masunurin ka sa Diyos, umiibig ka sa Diyos eh. Kapag umiibig ka sa Diyos, masunurin ka sa Diyos. Ngayon, mga kapatid, yung mga taong masunurin sa Diyos, ang ginagawa, lahat ng mga nangyari sa Kanya, may layunin, may purpose ang Panginoon. At yung purpose ng Panginoon sa kanila ay para lumalim yung ugat. Kaya masdan nyo po, kung kailan nagtapat ka sa Diyos, saka dumating yung mga pagsubok, saka dumating yung mga problema, saka dumating yung mga kagipitan, kawalan. Mga kapatid, hindi dahil sa marahas ang Panginoon, kundi bagkus, paraan ng lusyon para mag-ugat ka sa Kanya. Kasi ganito yung mga kapatid, nagiging masunurin ka rin lang naman, sayang naman kung hindi ka mag-umugat. At ang katotohanan, mga kapatid, kapag ikaw ay masunurin sa Diyos, sigurado, lalawak ang iyong ugat, lalalim ang ugat mo. Ibig sabihin, yung ugat, yung kapit mo sa Diyos, yung kapit mo sa Panginoon, yung pananampalataya at pagtitiwala mo sa Diyos, lalalim ito. At kapag lumalim yan, mga kapatid, doon ka titibay. Amen. Praise God. Kaya nga yung mga matatagal na mananampalataya, na sumusunod sa Diyos, tingnan niyo po, mga kapatid. Amen. Kaya nang ipaglaban yan ang Panginoon kahit patayan, hanggang kamatayan. Mga kapatid. At meron namang matatagal na hindi umugat dahil hindi masunurin. Matagal na sila dahil hindi masunurin, walang ugat. E anong nangyayari? Mga kapatid, dahil walang ugat, hindi matibay. Kasi pangit naman, mga kapatid, na ang dami mong sanga, ang dami mong dahon, ang dami mong bunga, wala kang ugat. Imbalance yun, mga kapatid. Hindi yung proporsyon. Ang puno, bago yan lumawak ang sanga, bago dumami ang bunga, ang unang dumadami sa puno, ugat. Mga kapatid. Kaya, tayo, mga kapatid, pagsikapin natin ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon upang umugat tayo. Lumalim ang ating ugat.
Dahil doon po nasusukat yung tibay ng ating pananampalataya. Mga kapatid. Kaya nga, yung mga ugat natin, amen, yan po ay mga resulta ng ating mga karanasan sa Panginoon. Resulta ng ating mga pinagdaanan, yung mga ugat natin, mga kapatid. Kaya nga may mga pagkakataon, para lumalim ang kapit mo sa Panginoon, bigyan ka ng pahintulutan ng Diyos sa buhay, magpahintulot ang Diyos sa buhay mo ng pagsubok para lumalim ka. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Amen. Ano man ang ating pagdaanan, kailangan nandyan pa rin, mga kapatid, yung ating pagpapasalamat. Nandyan pa rin yung espiritu ng pagpapasalamat, mga kapatid. Praise the Lord. In verse 8, kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo may bumihag sa pamagitan ng kanilang pilosopiya at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Kristo. In verse 9, sapagat sa kanya'y nananahan ng buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Magsipag-ingat tayo. Baka sa atin ay may bumihag sa pamagitan ng kanyang mga pilosopiya at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Kristo. So, kailangan yung pagsunod natin sa Diyos ay totally surrendered, mga kapatid. Kasi kapag meron ka pang reservation, mga kapatid, ang reservation mo, yan yung hahatak sa iyo pabalik, palayo sa Diyos. Amen. Praise God. Mag-ingat tayo, mga kapatid. Baka, ayan, pinag-iingat tayo ni Apostol Pablo. Amen. Baka may bumihag sa atin. Amen. Praise God. Nagkakaroon lang, siguro mag-ingat tayo, mga kapatid, sa panahon na tayo ay natitisod. Kasi kapag ang isang Kristiyano malakas ang kanyang pananampalataya, masaya sa paglilingkod, wala, hindi dyan makakapenetrate si Satanas. Kapag malakas ka sa Panginoon, nagagalak ka, revive ka, wala. Kahit kamatayan ang iharap sa iyo ni Satanas, hindi ka matitinag. Pero, mag-ingat tayo sa panahon na tayo ay nakakaranas ng panghihina at pagkatisod. Diyan, mga kapatid, nakakapenetrate ang gawa ng kaaway. Doon tayo mag-ingat. Amen. Maliban dito, mga kapatid. Amen. Kasi pagka nasa panahon ka ng panghihina, nasa panahon ka ng pagkatisod, kapag may lumapit sa iyo ng isang tao para bihagin ka, mga kapatid, o dayain ka, mas madali kang mapapaniwala. Kasi nasasaktan ang damdamin mo. Kapag ang isang damdamin ay nasaktan, maghahanap yan ng magko-comfort sa kanya. Kaya masdan nyo po, mas madaling mapaniwala ang mga taong tisurin. Mas madaling madaya ang mga taong tisurin. Kasi kapag natisod kay pastor, natisod kay brother, kay sister, hahanap yan ng magko-comfort sa kanya. At kapag nakahanap yan, mga kapatid, ng magko-comfort sa kanya na kukontra o sasang-ayon sa kung ano ang damdamin niya, sasama yan doon. Marami pa akong nakita niyan. Tisod kay pastor, hindi dahil sa may ginawang kalokohan si pastor. Hindi. Tisod kay pastor dahil napagalitan ni pastor. Dahil, alam niyo po, mga kapatid, yung mga Kristiyano na tisurin, wala silang ibang tinuturo maliban sa sarili nila. Lahat tinuturo nila maliban sa sarili nila, mga kapatid. Amen. Kaya kapag meron kayong nakakausap na mga tisod,
Aba, lahat ng mga taong binabanggit niya o babanggitin niya masama, sarili niya lang ang mabuti. Yan po yung realidad ng buhay. Pagtisurin, matampuhin, ayan, mga kapatid, diyan nasisingit si Satanas, diyan nasisingit ang dyablo para dayain ka. Amen. Sa pamagitan ng kanyang sariling filosofiya, gagawa yan o kaya mag-iimbento yan ng salita, mag-iimbento yan ng senaryo para lang mapaniwala ka, at yung tinuturing mong masama at yung mga taong kinatitisuran mo, amen, gagawa yan mga kapatid ng senaryo o salita para yung taong kinatitisuran mo ay lalong maging masama, mga kapatid. Kaya kung tayo ay nanghihina, huwag tayong lalayo sa Diyos, huwag tayong lalayo sa church, huwag tayong hahanap ng ibang pastor, mga kapatid, na kumbaga, huwag tayong hahanap ng pastor na kumbaga magkikiliti ng ating sariling gusto. Kung tayo ay natitisod, kung tayo ay nanghihina, paraan ng Diyos yan para maging matatag ka. Hindi yan niloob ng Diyos para umalis ka. Kasi may nagtanong sa akin, Pastor, siguro ko hindi ako dito kasi niloob ng Diyos na matisod ako. Mali. Maling interpretasyon sa pagkatisod, mga kapatid, ay magdadala yan sa iyo sa pagkapahamak. Dapat yung katitisuran, tama yung ating interpretasyon, tama yung atin pong pagkakakilala, mga kapatid. Amen. Kailangan, kapag natitisod tayo, amen, kailangan tama yung interpretasyon natin, tama yung pananaw natin sa pagkatisod. Kasi wala namang Kristiyanong hindi natitisod. Amen. Wala namang Kristiyano, kahit nga ang pastor natitisod eh. Kaming mga pastor natitisod din kami. Pero umaalis ba kami? Hindi. Hindi. Kasi ang pag-alis, hindi yung solusyon. Hindi yung tamang solusyon sa pagkatisod. Ang tamang solusyon sa pagkatisod, manatili ka dyan, manatili ka sa church, magpasakop ka, magpakumbaba ka. Sabi nga ng ating dating General Superintendent, ang yumaong si Pastor Alfredo Bodegas, walang natatalo sa pagpapakumbaba, mga kapatid. Amen. Praise God. Dahil ang pagkatisod, normal yan. Dahil sa loob ng church, amen, may mga panahon na magsasawaan tayo ng ating mga mukha, ng ating mga ugali. Normal yun na magsasawaan tayo. Pero hindi normal na yun yung maging dahilan para magkawatak-watak tayo. Kaya nga ang daming paalala sa Biblia na magkaisa kayo, mga kapatid. Sabi nga ni David, napakagandang pagmasdan ang mananampalatayang nagkakaisa. Sa pagsamba, nagkakaisa, mga kapatid. Ang kailangan lang natin pairalin ay yung ating pangunawa sa isa't isa. Huwag nating alisin yun. Dahil yun yung, at yung pag-ibig, kasi yun yung tali ng kasakdalan, ang pag-ibig. Kaya, mga kapatid, amen, stay where you are kung saan ka tinawag ng Panginoon. Huwag kang aalis, dahil kung saan ka tinawag ng Diyos, doon ka rin babalikan ng Diyos. Amen. Mahirap yung kung saan ka nilagay ng Diyos, umalis ka, pagbalik ng Panginoon, wala ka, iwan ka. Mga kapatid, hindi natin pwedeng irason sa Diyos pagdating doon sa paghukom. Panginoon, kaya lang naman ako umalis doon kasi natisod daw kay brother, natisod daw kay sister. Mga kapatid, yun nga yung sasabihin sa iyo ng Panginoon, anak, yun nga yung paraan ko para maging matibay ka. Yun yung paraan ko sa iyo para maglumago ka, kasi lahat ng bagay kontrolado ng Diyos. Kaya ka nakakaranas ng pagkatisod, panghihina, dahil pinahihintulot yun ng Diyos sa buhay natin para magtumibay tayo, para lumago tayo, lumawak yung ating kaisipan, lumawak yung ating pangunawa, lumawak yung ating pangunawa sa mga bagay na nakapaligid sa atin. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo.
Nawa ito po ay nagsilbing paalala sa atin ng ating pong Panginoon. Mga kapatid, praise God. Kaya nga ang Panginoon, si Apostol Pablo, nagsabi na dito sa verse 9, no? Sabagat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. So, ibig sabihin, sinabi na ni Apostol Pablo sa mga kapatiran sa Colosas na si Jesus ang tunay na Diyos. Si Jesus ang tunay na Diyos. Sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos. So, nawa, mga kapatid, wag nawa mangyari na sa atin mga Kristiyano ay may pagdududa pa tayo sa Panginoon. Excuse. Mahirap yun, mga kapatid. Pwede kang, di baling magduda ka sa iyong kapwa, wag ka lang magduda sa Diyos. Mga kapatid, kailangan natin ng Panginoon. Kailangan natin ng ganitong paalala ng Panginoon. Sapagkat, walang saysay ang ating paglilingkod kung tayo ay lalayo sa Panginoon. Mawawala at mawawalang saysay ang ating mga sinimulan na paglilingkod sa Diyos kung tayo ay lalayo sa Diyos. Marami pa akong nakita niyan. Natisod lumayo sa paglilingkod. Natisod umalis na sa gawain. Natisod hindi na nagsisimba. Mga kapatid, hindi yun ang tamang solusyon sa pagkatisod. Manatili tayo sa paglilingkod. Manatili tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi wala nang katotohanan pa na ating nasumpungan. Minsan lang dadaan ang Panginoon sa buhay natin. Kaya pag hindi pa natin yan pinanghawakan, pag hindi pa natin yan talagang niyakap, yan po ay minsan lang darating sa buhay natin. We have only one life and we have only one chance. At yung isang buhay at isang pagkakataon na yan na binibigay sa atin ng Panginoon, gamitin na natin sa tama. Amen. Praise God. Hindi tayo lalago kung tayo ay lalayo. Tandaan niyo po, mga kapatid, bago tayo magtapos, hindi tayo lalago. Panginoon, kung saan Kanya iniwan, kung saan Kanya dinala, doon Kanya babalikan. Amen. Praise God. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Kagaya ng mahalagang bagay. Kung saan mo iniwan ang mahalagang bagay, doon mo yun babalikan, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Mahalin natin ang pastor natin. Mahalin natin ang mga leaders natin sa church. Mahalin natin sila, mga kapatid. Kahit alam mong may pagkukulang, mga kapatid, mahalin mo pa rin. Mahalin pa rin natin. Dahil wala namang perpektong pastor, walang perpektong leader, walang perpektong kapatiran. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Ang perpektong pastor ay para lang sa perpektong member. Ang perpektong member ay para lang sa perpektong pastor. Ang perpektong member, kapatiran, ay para lang sa perpektong kapatiran din. Paano yung pastor walang perpekto? Therefore, mga kapatid, hindi natin kailangan mamili ng taong dapat nating sundin. As long as ang ating pastor ay nangangaral ng katotohanan, nakikita mo ang kanyang kasipagan, nakikita mo ang kanyang pagtsatsaga, nakikita mo ang kanyang dedikasyon, nakikita mo ang kanyang pagsisikap na magpakatapat at sumunod sa Panginoon. Tularan natin. Tularan natin ang dedikasyon ng ating pastor, tularan natin ang determinasyon ng ating pastor na kahit maraming pinagdadaanan pero nagpapatuloy, tularan natin. Mahalin natin sila, mga kapatid. Dahil utos siya ng Panginoon. Manatili tayo. Amen. Mahalin natin sila. Dahil time will come, kapag ganun ang ginawa natin, time will come, gagamitin ka rin ng Panginoon para sa iba. Gagamitin ka rin ng Panginoon kahit ayaw mo. Kapag ang Diyos ang gagamit sa iyo, wala kang magagawa. Dahil nagpasakop ka, sumunod ka ng tama, nagpakumbaba ka, God will use you mightily. Mga kapatid, i-anoint ka ng Panginoon. At alam niyo po, mga kapatid, ang blessing
nagsisimula yan sa head. Kaya sa leadership, yung blessing magsisimula yan sa head. Ngayon, kapag nagpapasakop ka sa head, mga kapatid, dadaloy sa iyo ang head, ang blessing. Kasi kagaya ng oil na binuhos, inanoint, mga kapatid, sa ulo ni Aaron at bumaba sa kanyang balbas. Pinaka mababa na yun, mga kapatid. Doon tumutulo ang anointing o ang oil, mga kapatid. Kaya kung ikaw na, kung manatili ka sa pagpapakumbaba, sa pagpapasakop, dadaanan ka ng anointing at blessing ng Panginoon galing sa iyong leader o pastor. Kaya mga kapatid, ito ay paalala ng Panginoon sa atin. Dahil ang bahala po sa panahon ngayon ay ang rebellious spirit. Alam natin, mga kapatid, na ayaw ng Panginoon ang rebellion. Ayaw na ayaw. Dahil yun ang unang kasalanang nagawa sa kasaysayan, ang rebellion. At si Satanas po ang gumawa niya. Kaya ayaw ng Panginoon. Manatili tayo sa pagpapakumbaba, manatili tayo sa pagpapasakop, mahalin natin ang ating pastor, mahalin natin sila. Kaya sa mga kapwa ko pastor na nandito ngayon, Happy Pastors Appreciation Month. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Ang inyong mga sakripisyo, ang inyong mga determinasyon, ang inyong mga dedikasyon sa paglilingkod at pagpapagamit sa Panginoon, pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Praise God. At sa mga nanonood ngayon, mga kapatid, i-appreciate natin ang ating mga pastor, ang ating mga leader, i-appreciate natin sila. Amen. Praise God. Pero alam nyo ba, mga kapatid, amen, bago ako magtapos dahil nasa saktong oras na tayo, alam nyo po ba, amen, bigyan ko kayo ng tip. Ang pinakamagandang regalo sa pastor natin, walang iba kundi yung pagsunod natin sa Diyos at pagsunod natin sa mga payo nila. Yun ang pinakamagandang regalo at yun ang pinakamagandang pag-appreciate ng kanilang mga ginagawa. Dahil hindi naman maganda na ina-appreciate natin ang ating pastor yearly, pero hindi rin tayo sumusunod. Hindi rin maganda yun. So, kailangan, mga kapatid, amen, para sa akin, ang pinakamagandang appreciation ng mga members sa ating pastor, walang iba kundi yung ating pagsunod una sa Diyos at yung ating pagsunod sa payo ng ating mga pastor. Maraming salamat sa Diyos. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid, sa pagsubaybay. Nawa may natutunan tayo, mga kapatid, at naging encouragement ito sa atin. Tayo po, mga kapatid, ay manalangin sa ating pagtatapos. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, na kami po ay iyong pinaalalahanan. Salamat, Panginoon, na tunay nga na meron kang mga bagay na pinahihintulot sa aming buhay para lalo kaming maging matatag at maging matibay sa pananampalataya. Lord, i-bless mo po ang amin pong mga kapatiran. Amen. Lahat ng mga sumusubaybay ngayon, lahat ng mga nanonood ngayon, pagpalain mo po sila, Panginoon. At patuloy mo kaming pagharian ng pagpapakumbaba, espiritu ng pagpapakumbaba, Panginoon, at pag-uunawa sa amin pong leaders sa church, Panginoon. Lord, higit sa lahat, pag-unawa at pagpapakumbaba sa iyong kapangyarihan. Panatilihin mo po ito sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, niluluwalhati ka namin, O Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, pagpalain mo po ang lahat ng narito ngayon. Amen. Kung meron mang na struggle sa pagsunod, Panginoon, touch their hearts, touch their mind, Lord. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. So mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat sa inyong paglalaan ng oras at panahon para pakinggan ang salita ng ating pong Panginoon. Mga kapatid, ito yung panapanahon o ito yung nais ng ating pong Panginoon
Maraming salamat po kay Sister Cherry Ikeda dyan po sa Japan. Thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. And Sister Marlene Gulyoso, Brother Vicente Isebes dyan po sa Ohio, California. Sister Cristita Bugayong, thank you so much for watching. And Sister Josephine Isebes, good morning po. Good morning po. Thank you so much for watching. Amen. At praise God. Sister Bless, thank you so much po sa inyong pagsubaybay at maraming salamat po sa pag-send ng stars. God bless po. Maraming salamat. I really appreciate. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. At ang aking kapatid dyan sa Hinablan, ang aking pamilya sa Hinablan, Occidental, ang Generalo family, God bless. Amen. Nawa tayo ay magsama-sama sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Ninong Shandy Julian, thank you so much for watching. Brother Bernardo Matilde Sedujin, amen. Thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Nancy Dangla, good morning po. Thank you so much for watching. Amen. Praise God. Brother Andy Orozco, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mga kapatid, ito ay paalala ng Panginoon sa atin. Sister Cherry Ikeda, Sister Regine Chuji, Ninang Wilba Bumbane, Ninang Ofi, thank you so much for watching. Ninong Carlos, maraming salamat po dyan po sa Italy. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Happy Pastors Appreciation Month po sa inyong mga pastor. Mahalin natin sila. Amen. Batiin natin sila. God bless everyone. Amen. Praise God. God bless everyone. Good morning, Sister Marico Nibaga. Thank you so much po. God bless.